Mga delegates, 30 plus po yan. Ang dami nila dito ngayon. Praise the Lord. Amen. Nung nangyari, Youth Network, mga minamahal, isa sa consolidation natin ay makasama sila after CI sa ating pagsama. But anyway, bubuelo tayo for 2015. Gayun din po sa mga hindi kilalang bayani ng Christmas Institute, mga hindi siguro nalaman ang pangalan, mga minamahal, ng ating BC December activities. Marami po tayong, kumbaga, naging kaabalahan. Nais ko lamang po sabihin, you are so Christ-like. Kawangis yung Panginoong Jesus. Nung kayo po ay nagluto, sino po nagluto? Sino po ang mga nagwalis? Sino po ang mga nakiliguan? Ginamit pa marahil ang inyong sabon, shampoo, naiuwi ang tabo, yung bowl nawawala. Hindi, joke na. Hindi, mabiro lang. Pero tinanggap natin sila. Salamat po sa inyong buhay. Maaaring hindi po kayo nagkaroon ng pagkakataon, pero nanalangin tayo para rito. Nakasamang umunawa sa mga delegado, mga minamahal, marami naman pong tumanggap sa Panginoong Hesus at sinuko ang kanilang pangarap sa buhay upang maging Kanya pangwalang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bahagi po tayo ng matagumpay na Christmas Institute 2015. Hindi na natin maibabalik yan. Ano po, ako po'y bunga ng Christmas Institute na ito. Sa lahat po ng bayani, sa likuran ng mga naabala, sa lahat po ng mga pumupunta rito, mga minamahal, nagkaroon ng pagkakataon na sa mga pagtawag natin ay tumulong sa paggagayak. Salamat po. Hindi lang po yon, meron po tayong 10 mahigit na sa pamamagitan po ng Christmas Institute na hinost natin, may 10 higit po na kabataan na nagtalaga ng buhay na magpastor. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hinihintay ko lang po sila Paul, yan, sila Ross na lumapit. Asan sila nung oras na yun? Hindi pa, biro lamang. Mga minamahal, kasama rin natin ilang pastor po natin, si Pastor Brian. Meron pa po ba tayong pastor na kasama ngayon? Meron, Pastor Carlo. Andiyan po si Pastor Carlo sa likuran. Pastor Brian, thank you. Mga minamahal, salamat po sa inyong buhay dahil nagtagumpay po ang Panginoon. Maraming napagod, marami po ang nag-alala, marami po ang napuyat, pero salamat sa Panginoon, hindi sayang ang mga gabi na ito sapagkat ang ating pong ginagayak ay ang pangarap nating susunod na henerasyon, mga kabataan na makakilala sa Panginoon natin at dito lang tayo makakaasa ng pag-asa sa ating bayan. Tama po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And tonight po, pag-usapan natin ang isang katangian ng Diyos. Bahagi ng pag-uusapan natin ay yung katangian po ng Diyos na gusto niyang lampasan yung inaasahan mo. Anong inaasahan mo na ngayong 2016? Ang isa pa pong tanong, may inasahan ka ba noong 2015? Meron ka bang mga talagang tinindigan mo, tinayuan mo na talagang pag hindi mangyayari ito, mapapahiya ka. Pero dahil sa pananampalataya, tinindigan mo. Gayon din po ngayon 2016, ano po mga minamahal, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tignan yung ating Panginoon na Diyos na gusto niyang lampasan yung inaasahan mo. Pero ang elementong kailangan dito ay nananampalataya ba tayong gusto niya rin ito? Kaya natin siguro narinig ko na ata yan, Pastor. Parang pinag-uusapan na natin yan na yung Diyos na ito, He can do much more than what we can ever imagine or think of. Narinig ko na yan, Pastor. Hindi lang po narinig, naniniwala ka ba? Pakitanong nga po yung katabi mo, naniniwala ka ba? Na may Diyos tayong gustong lampasan yung inaasahan mo. Amen po ba? Hello po, andyan po ba kayo? Amen. Naniniwala ka ba na malakas yung Diyos natin? Naniniwala ka ba na makapangyarihan yung Diyos natin? Kung gayon, kaya niyang lampasan yung inaasahan mo. Pero ang tanong, ano ang ine-expect mo? Ano pa yung sineset mo? Ano pa yung inaasahan mo? Let's remember, mga minamahal, nakita niyo yung kapasidad ng kanyang Panginoon. Sabi niya, ito ang Diyos na He can do more exceedingly. Pakisabi nga po, exceedingly. Abundantly. Ibig sabihin po, mas angat kaysa sa dati, angat kaysa sa nakaraan. Sabi niya, makapagbibigay na exceedingly, abundantly, more than what we can ever imagine. Higit pa sa kayang isipin ng iyong isip, o kumbaga po, wildest dream. Pakisabi nga po, wildest dream. Ano ba yung wildest dream natin? Ano ba yung
Kumbaga ba, ano ba yung talagang parang imposible pero pinapangarap mong mangyari? Ano po ba itong mga wildest dream na ito? Mga minamahal, kayang lampasan ng Panginoon natin ang ating mga wildest dream. Pastor Brian, what's your wildest dream? Offline si Pastor. Hindi, joke lang. What is your wildest dream? Ano ba yung inaasahan mo pa? Mga minamahal, nice ko kayong anyayahan kasi paparating yung 2016. Ano po? Marami tayong inaasahan. Pero alam niyo po, nag-fade daw yung excitement ng pagpasok ng mga bagong taon just after 6 days. Pag ang nakita na mas malinaw na yung problema, yung sitwasyon, back to reality na naman ako, ubos ng paputok ko, hello? Ubos na yung spaghetti, ni-ref mo ng 6 na araw, etc. Hello po? Parang back to reality, hindi po. Kaya natin pinag-uusapan ito, mga minamahal, dahil may kayang gawin ang Diyos. Amen po ba? Pero kailangan laging laman ng isip at puso at kaya nating panampalatayanan. So tonight, mga minamahal, let us welcome again that we have a big God. Pakisabi nga po, big God. Bigger than what we can say. Yung pong salitang big ay kulang. Bigger than your problems. Amen po ba? Pakitulungan po ako sa iyong katabi. Mas malaki pa sa problema mo. Tulungan niyo po ako mag-preach. Sa kabila naman, mas malaki pa sa problema mo. Ayan po. Amen. Palakpakan nga po natin, Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Tumayo po tayo. Hallelujah. At nais ko po kayong anyayahan sa part po ng Old Testament na matapos po silang magtagumpay, matapos po silang sumabak sa gera, matapos po nilang makuha yung lupang pangako, yung land of promise. Matapos silang pagtagumpayan ng mas malalaking bansa, kumbaga sa atin, mas malalaking problema, sila yung natira, sila yung naging matibay. Nais ko pong basahin po mula sa Joshua chapter 24, verse 15. Ano po, background lang po yung kanina, but verse 15 ay sinisimulan sa ganito. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Kasi po, meron na silang option. They are so free. Ano po, Mesopotamia, the old Iraq, ano po, mga kapatid, merong mga Diyos-Diyosan po doon bago sila nakakilala kay Yahweh. Pero sabi po ni Joshua, the last sentence, sabi po dito, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sa English po ang sabi niya, baka nakita niyo na po ito sa ibang mga bahay, sa mga pintuan, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Tayo pong lahat ay umuko, tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ngayong gabi tinipon niyo kami. Walang ibang naging mas mahalaga sa gabi na ito, kundi kayo po ang inyong salita at ang pagkakataon namin na masakop. Magpasalamat kami sa nagtatapos sa taon na ito, Panginoon. Mag-e-expire na po ang 2015. But Lord God, salamat po, ang ipinag-iingay namin, Panginoon, ay walang iba kundi kayo na aming Panginoong mabuti, manggagamot, tagapagligtas, tagapagkaloob ng buhay, tagapagkaloob ng aming lahat-lahat. Panginoon, patuloy niyo kaming busugin ng inyong pagpapala, ng inyong hamon, ng pananampalataya sa pamamagitan ng aming pag-uusap ngayong gabi, sapagkat kayo po ang sentro nito, Panginoong Jesus, kayong maparangalan sa inyo ring pangalan, Pangalang Jesus, ito pong aming dalangin, and let us all say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayo maupo at sabihin natin sa ating gabi, God bless you. Amen. We all know that this is a time of celebration. Ano po, talagang abalang-abala ang mundo, the whole world. Mamaya po ipapakita paano nag-celebrate ang New York, ang Japan, ang Singapore, ang iba't ibang lugar po sa buong mundo. Makikita po natin sa TV mamaya. Nag-aabang doon sa 1 minute before 2016, the whole world is involved. Ano po, ang buong mundo nagdiriwang. Hindi ko po alam kung ano ang mga paraan na ginagayak natin, but before this noisy moment come, mga minamahal, bago dumating ito, may we again consider some things, important things. Pakisabi nga po, important. Things in our heart. Again, bakit po? Marahil nga po, napag-usapan na natin ito
But you know, it's worth repeating again and again dahil po marahil ito yung mga inaagaw ng kaaway sa ating isipan para hindi natin makita yung mga magagandang bagay na paparating na mula sa Diyos. Gusto niyang nakawin. Ang trabaho po ng kaaway, magnanakaw. Ang trabaho po ng kaaway, kumbaga, agawin niya yung pag-asa, pananampalataya. So let's talk about, again, mga batid, a few things about this. Number one, we are blessed, not lucky. Sino po dito blessed? Sino po dito lucky? Ano ba? Sino po dito maswerte? Hello po, ang swerte ko talaga, nakuha ko tong trabaho na ito. Hello? Hello? Ang swerte ko talaga, ang ganda ng asawa ko. Sino? Hello? Hello? Ano po? Ang swerte ko talaga, napakabait ng asawa ko. Hello? Ha? Ang swerte ko talaga, naglalakad ako, nakasikarod-aktig. Hello? Ano? Hindi takki kayo naman. Hello? Sabi, ang swerte ko naman, galit na galit. Sa lahat naman na matatapa. Hindi po. Ang swerte ko, mga kapatid, baka naririnig niyo po ito. Again, let me remind you, people of God, we are blessed, not lucky. Amen po ba? We are blessed. Hindi lang dahil meron tayo, we are blessed. Hindi, urat higit sa lahat, binigay ng Panginoon yung kanyang sarili sa cross. That's why we are blessed. At yung lucky po, nagkataon. Yung blessed, may nagbigay. Sino po dito ang blessed? Sino dito? Nagkataon lang eh. Walang magawa. Ano po? Hello? Kumbaga, mga kapatid, nagkataon na natanggap ko to. Let me remind you, blessings, somebody gave it. May nagbigay po sa atin. Maybe we are not aware. Hindi natin namalayan. But the Lord is behind all success. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat nga po ng may pwedeng sabihin na tagumpay ng 2015, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Hallelujah. At sana po, wag sana nating ilimit o ikahon sa mga bagay na pwedeng material yung mga pagtatagumpay. This year po, medyo mahirap. But sa amin pong pamilya, this is the first Christmas na wala ang daddy namin. So, isang tagumpay na kaya ko pa rin tumindig, kaya ko pa rin tumawa, kaya namin bilang pamilyang magsaya, sa biyaya ng Panginoon, nagtagumpay kami sa mabigat na pagsubok. So it's not about material things. Wag nating ilimit doon. Pero kasama yun. Pakisabi nga po kasama. Though we are not aware, behind all success. Pakisabi po all. Mas malakas na all. Lahat ng tagumpay galing sa Diyos. Wala tayong pwedeng sabihin, it's because I'm talented, I'm skilled, I am, etc. Mga minamahal, sabi nga nung mga kinakanta natin, it's all about Jesus. Mga minamahal, if we can say this, naunawaan natin na tayo sa sarili natin walang magagawa kung hindi pinayagan ng Diyos. The Lord is behind all success. Mga minamahal, siguro merong somebody, pakisabi nga po, somebody, na matyagang nananalangin para sa'yo, kaya may mga dumarating ding pagpapala. Maybe sa inyong linya ng pamilya, merong nagtalaga ng buhay, kaya hanggang apo na pagpapala. Why? It's because somebody, mga minamahal, merong lumapit, nagpakalapit sa Diyos, kaya yung epekto rin hanggang sa atin bumubuhos. Mga minamahal, palakpakan nga po natin yung mga unang mananampalataya sa ating pamilya. Hindi yon naswertehan namin. Hello po, hindi po ito, nagkataon. Kapag sinabi na nagkataon, kawawa naman yung nagbigay. Yung Diyos behind all this. Kaya yung talata po nating binasa, hango sa huling bahagi ng sulat ni Josue, matapos yung kanilang problema. Sino po dito may mga problema? Ayan, malungkot talaga po pag may problema. Sino dito may mga pinagtagumpay ang problema? Mga minamahal, sila rin po may karanasan na nagtagumpay sa problema, sa pakikipagdigma. Kapag nakikipagdigma po, salat sa pagkain. Mga minamahal, ang tanong po ni Josue, ngayon tapos na. Awanan. Wala na tayong pakikipagtunggali, atin na ito, pinangako ng Diyos, nakuha natin itong land of promise. Mga minamahal, they are so free to do what they want. Wala nang struggle, wala nang, kumbaga po, pahirap sa kanila. Ngayon po, dumating sa puntong tinatanong po ni Josue, mga minamahal,
Sabi po sa verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, parang may option na sila. Hello po, pakisabi nga po option. Meron na silang option ngayon kung ayaw mo maglingkod o blessed naman na kayo, basta ako, sabi niya, at ang aking pamilya, kay Yahweh pa rin maglilingkod. Sino po dito, kay Yahweh pa rin maglilingkod kahit pinagpala na? Amen po ba, mga minamahal? Ito yung dumating sa punto ng buhay nila. Matapos silang nagtagumpay, nasakop nila yung land of promise, nagkaroon ng option. Pero mga minamahal, ang pinapaalala po dito ni Joshua, the Lord has given everything to us. Ibinigay niya ito, mga minamahal. Nasabi niya ito dahil, mga minamahal, alam niya sa likuran ng lahat ng ito, pinagpala sila ni Yahweh. Hindi nagkataon lang. Kaya tayo nag-i-enjoy, nagkataon lang. Hindi po, somebody gave it. Kaya mga minamahal, tayo po, mas lalo na ngayong New Testament. Bakit tayo may kaligtasan? Kasi may namatay. Hello po, dyan pa po ba kayo? Bakit po tayo may karapatan na umasa na pag namatay tayo, tayo pupunta sa langit kasi may umalis sa langit? Hello po, dyan po ba kayo? May umalis sa langit, nagkatawang tao. Merong tayong inaasahan na paraan upang mabuhay ng masagana at kasiyasiya dahil po may nabuhay hanggang humantong sa krus, mga minamahal, parang walang-wala yung Panginoong Jesus. Kaya po mga minamahal, ito yung nakita noon pa man ni Josue, napakapalad natin dahil kay Yahweh. Mga minamahal, kaya ang desisyon po niya, kung kayo may option, ako wala. Sabi niya, ako at ang aking pamilya kay Yahweh pa rin maglilingkod. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 2 po, mga minamahal. God can enable us to see bigger dreams realized. Kanina, hindi tayo lucky. Ano po yun? Dala lang ng pagkakataon. Pag lucky, we are blessed. Nais ko po kayong anyayahan. God can enable us. Kayang gawin ng Diyos na makakita pa tayo ng mas malalaking pangarap na nangyayari. Amen po ba? Do you believe this? Amen po? Hello, hello, hello. Hello, people of faith. Hello. Naniniwala po ba kayo na kaya pang gawin ng Diyos ang mga bagong bagay, bagong tagumpay sa ating buhay? Amen. Kaya po pag nagtatanong po si Bishop Magtibay noon, yung pong gesture kasi nung pag-amen o pagsabi ng akin yan, ay naniniwala ka. And the highway of the Lord, sabihin ko ulit, paano mangyari yung plano ng Diyos? Sa pamamagitan din ng ating pananampalataya. Kaya tayo nag-uusap tungkol sa pananampalataya kasi gusto nating palakasin ang ating pananampalataya. Pastor, hindi pa nangyayari, palakasin natin yung ating pananampalataya. Somebody asked me about a few days ago, ano po, sabi niya po sa akin, Pastor, what is your plan this 2016? May nagtanong na po ba sa inyo nito? Ano po, what is your plan? What is your business plan? Sino po dito gustong yumaman? Mahina. Ano? Medyo shy type. Sino dito gustong yumaman, umunlad pa? Amen. Pinag-uusapan natin about November or October po, give God a space. Bigyan mo yung Diyos ng space para pagpalain ka. Ano po yun? Business. O mga iba't ibang paraan na magkaroon tayo ng extra income. Mga minamahal. What is your plan this 2016? Pakitanong nga po yung katabi mo, anong plano mo, kapatid? Hello po. Hello? Anong plano mo? Ala, ganito lang din, di ba? Ganun ba? Sayang naman may dumating pang bagong taon, ganun lang din. Ano po? Mga minamahal, ito po, let me just share you, hindi ko pa po pinapost sa Facebook, pero ito po isang plano ko na, isa sa plano ko i-post sa Facebook so that everyone will know, makabasa nito, at kapag nabasa nila ito, isa ring bagay na matulungan ako, pilitin ko, gawin ko yung magagawa ko para mangyari ito. Ano po? Kaya minsan talagang binobroadcast natin yung goals. Number 1, my goals for 2016, i-share ko lang po, be a better person. Hindi, be a better person compared to sino man siya. No. Compared sa aking sarili noong 2015. Inaamin ko po, marami rin naman akong sablay. Marami po akong pagkakamali. Ang may pagmamalaki ko lang po ay, mga minamahal, magandang lalaki po ako.
Yun lang ang nananatili na totoo. Hindi siya biro lang. Hindi po. Sa pilitan po yun. To be a better person. Ano po? Sino po dito gusto mo, sana mas mabait na ako next year. Hello po? Hello? Ano po? Totoo naman po, di po ba? Kaya ito po nananatiling goal ko. Alam niyo po, may pagkakataon dito sa CI, meron po nagrereklamo. Alam niyo po mga minamahal, nagrereklamo sa kuryente kasi usapan ng Exicom, wag mag-supply ng kuryente sa mga tent. So ako po, di nag-supply, tinanggal ko po talaga yung linya. Mga minamahal, nagreklamo po, Pastor, may nagsasalita sa amin dito, ganyan, buga ng buga, etc. Mga kapatid, alam niyo po ba, doon sa loob ng aming kwarto, lumuhod ako sa may bed. Panginoon, paglabas ko po sana yung mga tamang salita ang lumabas. Ayoko po na mga salita ko makasakit, etc. Mga kapatid, ano po? Alam niyo po, ayoko na yung dati na ako'y, kumbaga kung makapagsalita, maari ay makasakit. And I want that this 2016, that's part of my plan. Mga minamahal, a better husband, a better dad, a better pastor, a better disciple maker. What is your plan this year? The person, mga kapatid, na who the Lord wants me to be, hinahangad ko pa rin po. Isa pa po sa plano ko, although included po sa number 1, I want to become more generous this year. Mas maging generous. Sino po dito gustong mas maging generous this year? Mga minamahal, marami na tayong napatunayan na bagay. Totoo, sinasabi ng Diyos, kung mapagbigay po tayo, mga minamahal, ang Diyos nagbabalik sa atin. And you know what, mga minamahal, gusto ko nang bawasan yung ako'y mapagkwenta. Kasi po pag mapagkwenta tayo, binibilang-bilang natin, etc. Although kailangan din po yun, but sometimes, ito yung nagiging hadlang, kung gamitin natin yung theme po ng CI, nagiging red light para po tayong maging mas generous. Lalo na pag ito lang meron eh. Gusto na palang magbigay ng Panginoon ng pagpapala, wala lang siyang space gumalaw. Hello po. Kaya isa po sa pangarap ko, mga minamahal, sana ang aking tithes per month ay 10,000. Sino po pangarap din ganito? Ibig sabihin po ay meron kang 100,000. Mga kapatid, sana po 2017 ang tithes ko 1 million. Amen ba, Pastor Brian? Amen? Bakit po? Magagamit pa ako ng Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin po, mas lalakas din po ang ating church. Hello po, hindi lang po, laki pala ng kita. Laki pala ng balik, mga kapatid. Sino po dito handang magtiwala sa Panginoon that we can become better persons? Mga minamahal, kahit po sa pagbibigay, kahit po sa, kumbaga, pagtulong sa kapwa. Alam niyo po, mabalikan lang sana natin yung mga nangyari this year. Ang dami po, may nag-feeding, mga kapatid, nasaktan ang mga budget, mga minamahal, may et cetera, napaka-generous po ng church na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. And that's part of my plan. I become a better person. Number 2, share ko lang po mabilisan. Get healthy habits. Makapag-exercise. At isa po sa desisyon ko, hindi na uli mag-soft drinks sa buong taon na ito na paparating. Hindi na po ako magso-soft drinks sa lahat po ng mag-i-invite po ng service. Patawarin niyo po ako pero hindi na ako magso-soft drinks. Tulungan po ninyo ako na huwag matukso sa soft drinks. Hello po, bakit? Hindi sa masama ito. Hindi. Alam ko po yung katawan ko medyo masakit yung mga joints ko kapag nakainom ng soft drinks. So, tulungan niyo po kaming mga pastor na mabuhay ng mas mahaba. Ano po? Ano po, Pastor Brian? Alam po namin matamis ang inyong pagmamahal. Pero mga batid, I did that siguro 2008, 2009. Hindi po ako nag-soft drinks buong taon. Number 3, etc. Pay my SSS, PhilHealth. Number 4, magkaroon ng 200,000 sa savings. Number 5, be an in-demand, productive preacher, blogger, book writer. Kaya gagawin ko rin po magagawa ko. Number 6, have primary 12 with my wife to see 144 disciples. Number 7, plant a church. Number 8, have a business, extra income, restaurant, mga minamahal, bukid. Nagpipray po ako ng bukid. Gusto ko rin po magbukid. Mga kapatid, gusto kong ialok sa inyo. Wala pa pong kumukuha nung idea na bacon turon, ham turon. Mga kapatid, hindi ko na po kayo sisingilin sa idea na yon. Mga kapatid, kayo na pong gumawa. It's because I dream marami pong maging businessman dito sa Makatbong. Maging lalong mayayaman ng mga taga Makatbong. Amen po ba? Gusto niyo po ba yon? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon.
Gusto rin po ni Lord. Mga minamahal. Number 9, have a new house and lot. Amen. Mga kapatid, I believe this. Mga kapatid, ang may-ari po ng langit at lupa ay ang Diyos. At meron siyang ibibigay sa akin, meron din po sa atin. Amen po ba? Amen? Lord, narinig mo yung nag-amen. Amen, ano po? And number 10, ito po, simple lang pero tagos sa puso. Matagpos ko, makita ko yung ending ng 2016. Sino po dito gusto mo makita yung ending ng 2016? May palakpakan po natin ang Panginoon. I just want to share a few things, ano po, para sabihin po ang inyo pong abang pastor, may pangarap dahil malaki ang ating Diyos. Kaya ang gusto po, mga kapatid, sa atin, mangarap po tayo, set goals because we have a big God. At ang intensyon ng Panginoon, lampasan yung nagawa niya na sa nakaraan. Minsan pa po lahat na nagtitiwala, magsabi ng Amen. The Lord does not understand yung enough. Hindi niya naiintindihan yung sapat. Kaya pala may kinakanta tayong siya ang Diyos ng sapat na higit pa. Amen po ba? Meron po siyang pakakainin 5,000. Lalaki lang binilang, ang dami. May dumating po na bata, binigay yung kanyang baon, nung pinahawak niya sa Diyos, dumami, mga minamahal. Ilan po yung sumobra? 12 bakol. The Lord never understands enough. Kaya po, pakisabi po sa iyong katabi, kapatid, ang Diyos natin, ang pangalan, isang pangalan, sabihin po natin, El Shaddai. Ano ba yung El Shaddai? Hindi po yung relihiyon ng El Shaddai. Ano po? Ang pangalan po ng Panginoon natin, tinawag siya sa Old Testament na El Shaddai, God of Abundance. Diyos ng umaapaw na pagpapala. Amen po ba? Ayan, palakpakan natin ng Panginoon. Pumapalakpak yung isang bata. Amen. And this is our God. This is your God. The God whom we worship. So, pakisabi po sa iyong katabi, mangarap pa tayo. Magtiwala pa tayo. Baka po may magsabi, Pastor, may naabot na ako eh. Meron na akong mga pwedeng ipagmalaki. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo, ang Diyos natin, hindi niya naiintindihan yung enough. Kaya kapatid, meron ka mang may pagmamalaki, mangarap pa tayo at magtiwala pa rin. Number 3. And I will end with this, mga minamahal. Baka abutan tayo ng New Year dito sa Kapilya. Serve the Lord more. Amen po ba? Masaya po bang maglingkod sa Diyos? Meron kang mararanasan na saya na hindi mo makukuha sa ibang bagay. Amen po. At ito po yung pinag-aanyaya natin. Si Josue po, matapos na siyang maglingkod ng mahabang panahon sa Panginoon, bumalik na rin yung kanyang mga paglilingkod, pinagpala sila, pero sabi niya, ang desisyon niya, we will still serve the Lord. Grabe. Para bang sa kanya rin, yung limitless na Lord, yung walang, kumbaga pa, sukatan na Lord sa pagpapala, nag-uumapaw na sa kanya, sinasabi niya rin, I will still serve the Lord. Walang makipipigil sa akin. Mga minamahal, meron po akong nakausap, isa pong Harisian, sabi niya, first year pa lang po siya, sabi niya, gusto ko habang buhay naglilingkod sa Panginoon. Sino po ang ganon, mga minamahal? Hanggang may hininga, maglilingkod sa Panginoon. Pakiharap nga yung katabi po natin. Mga batid, kaya natin to, sabihin po natin. Hanggang may hininga, maglilingkod sa Panginoon. Pakiharap po yung katabi, sample nga ng hininga. Ayan, okay, hindi mayroon na. Mga batid, masayang maglingkod, it's because the Lord does not give demands. Mga kapatid, sinasabi rin natin that serve the Lord more, hindi dahil nagdi-demand siya, it's because it's always good to serve. Nararamdaman mo ang buhay ka if you are serving, mga minamahal. May isa pa po ako nakadaupang palad. Ang excitement niya po pagdating ng New Year 2016, this January, kasi po may mga kaibigan po siya na tumanggap na sa Lord, pero nandun sila sa Cabanatuan area, dinadalangin niya pong magtayo ng isang church. Mga minamahal, ito yung kanyang excitement. Magtayo ng GCF. Ano po? Greenwich Christian Fellowship. Ano po? Dahil doon po sila nagmi-meet. Ano po? Doon parang sabi niya, sana magkaroon ng bagong church na yung mga baguhan, magkaroon ng opportunity kung masanay sila sa kapihan, sa pizzahan, ano po,
sa anumang lugar na pwedeng sanay sila magkaroon ng church. Ito yung kanyang excitement na simulan this January. Palakpakan nga po natin, Panginoon. And when we know na napakabuti po ng Panginoon, we become service-oriented. Ano po? Salamat po muli sa mga kapatid natin na laging handa sa anumang tawag ng paglilingkod, maabala man yung kanilang lakad, makabahagi lang sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal, salamat po sa inyong buhay. Ano po, kayo ang makapagpapatunay din po naman sa kabilang dako na napakasarap at tama yung sinasabi ni Josue na saganang sa akin, kay Yahweh ako maglilingkod dahil masarap maglingkod sa Diyos. Amen. Mission-oriented din po. Ano po ba? May mga dadalihin ang Diyos sa ating buhay na maaring kaibigan yan sa pasimula, kapamilya yan, o mga kakilala sa business, mga minamahal, magiging bahagi sila ng ating buhay at matatanaw natin, mga minamahal, na kaya tayo unang naging mananampalataya, may mission tayo upang mangyari yung plano ng Diyos sa ating barangay na ito, sa ating syudad, sa ating bansa, tayo ang gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Hello, are you here? Meron pong mga nakapag-encounter dito dahil may mga nagtiyaga. Amen po ba? Na naging mga disciple, mga mentors. Andyan po ba yung mga nakapag-encounter? Pwede po bang kumaway ng kaunti, mga nakapag-encounter? Amen. Hallelujah nito. Palakpakan natin ang Panginoon. Merong mga naging daan ng Panginoon. Ngayong taon na ito, naging mas malalim sa relasyon sa Kanya at lalo namang nagiging masaya. Amen po ba? Mission-oriented. May mga dadalhin ang Diyos sa buhay mo na hindi lang pala nasa buhay mo for nothing. Maging masaya ka or whatsoever. Daan tayo ng Panginoon upang mas maraming maging involved, maging mga disciples na ang pagtutuunan natin, mga minamahal ng panahon, ay ang paghubog sa mga susunod na henerasyon, mga minamahal, mas lalong magiging masaya ang buhay at misyon ng church na ito. Amen po ba? Kapag nakita natin na ang sarap palang maging bahagi ng misyon, dadami po ang magiging involved kapag disciples natin ang mapagtutuunan natin ng ating panahon. At ang panahon na ito, mga minamahal, kailanman hindi sayang. Amen po ba? And we will, parang mahina na ron sa part na yun, ano? And we will found out at the end of the next year, mga minamahal, pwede tayong magdiwang uli, anniversary, harvest festival, New Year's Eve service, sasabihin natin, wow, Lord, Thy will has happened in my life. Ang kalooban mo, muli ang nangyari sa buhay ko. Kagaya po ni Maria, pinag-usapan natin nung simbang gabi, hindi siya komportable, nahirapan po siya, pero dahil sa kanya, sa kanyang pagpayag sa pakikialam ng Panginoon, ang sabi po niya, Lord, Thy will be done, nagkaroon tayo ng mga kanta na, and men will live forevermore because of Christmas Day. Amen po ba? Marami ang magkakaroon ng ugnayan sa Panginoon na ito sa pamamagitan ng ating buhay. Can I invite you to stand, mga minamahal? Are you glad na nandito ka ngayong gabi na ito? Amen. We will celebrate this new year, mga minamahal. Kung may mga companies nga po, may mga target na, may mga goals na, mga minamahal, may mga pinagdiriwang, tayo pa kayang church? Tayo pa kayang mga anak ng Panginoon na kaharian ng Diyos ang ating inaasikaso sa kanyang biyaya na may mas malawak na layunin higit sa pera, ang atin pong mga inaalala ay kaluluwa, mga minamahal, mangarap pa po tayo. At higit sa lahat, mga minamahal, kagaya ni Josue, kanyang desisyon sa hirap at ginhawa, kasama ang kanyang buong pamilya, kay Yahweh lamang sasamba at magtitiwala. Mga minamahal, there was once a pastor na nag-preach po sa isang conference. At alam niyo po, hindi niya alam, sa kalagitnaan po ng kanilang conference, nandun pala yung gumanap ng Jesus. Ano po? Gumanap ng Jesus sa Son of God. Hindi ko po alam yung pangalan, pero lumapit sa kanya at alam niyo po, yung kanyang bukas ng ngiti, ano po, may kasamang yakap. Sabi niya, Pastor, well done, well done, well done. Alam niyo po yung pastor, nung makilala niya siya yung gumanap ng Jesus, sabi niya, ha! Sabi niya,
Ang sarap naman. Sabi niya, sa kabilang banda, iniisip niya, artista lang to, totoo kayo sinasabi nito. Well done. Pero alam niyo po, sabi niya, actor pa lang, gumanap pa lang na Jesus yon. How much more pagdating ng panahon, salubungin tayo ng Panginoong Hesus sa kalangitan at sabihin niya sa atin, anak, well done. Anak, tagumpay ka. Anak, tagumpay tayo. Anak, you lived well. Anak, let's celebrate. Mga minamahal, magtatapos po ang taon na ito, ilang minuto na lang, ilang oras na lang. But what I wanted to tell you, mga minamahal, as a church, bilang Makatbong United Methodist Church, we did well. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsusulat po ulit tayo ng kwento. 2016. Ang akin pong dalangin at sinisilid ng Panginoon sa aking puso, tumanaw pa tayo ng mga bagong tagumpay. Amen po ba? At sa pamamagitan ng ating buhay, maparangalan natin at lalong masabi din natin, kay Lord pala, nandun ang totoong saya. Nandun ang totoong buhay. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po dahil nandito kami. Bagamat abala ang mundo, iba't ibang aming sitwasyon, iba't ibang aming mga kalagayan, iniwan sa bahay, iniisip namin o daladala sa katawan. Pero patuloy naming binubuksan ang daan ninyo, Panginoon, na kumilos sa aming mga sitwasyon, magbigay ng tapang, magbigay ng kakayahang mangarap, magbigay, Panginoon, ng mga pagkakataon, Panginoon, that we may pause for a while, Lord God. And Lord, mangyari, hindi lang yung plano namin, Lord God. Yes, we may plan, Lord God, pero nais namin your plans be accomplished sa aming buhay. Panginoon, salamat, ipapasilay niyo yung 2016 sa amin. At gusto naming matapos ito, Panginoon, na magtagumpay uli kami, Panginoon, para sa iyong karangalan. Dahil karapat dapat kayong parangalan. Dahil kayong una't higit sa lahat na umibig sa amin, walang kapantay, nagpahalaga sa amin. Sino man kami sa hayag, sino man kami sa lihim, kilala ninyo kami, pero patuloy nyo kaming minamahal, pinagpapala, niyayakap tuwing kami lalapit, Panginoon. Kaya, O Diyos, karapat dapat ka na habang tanggapin namin ang 2016, ibigay din namin sa iyo bilang pagsamba at pasasalamat ng mga abang buhay namin, Panginoon. As a church, we thank you. Bilang mga individual, pamilya, we thank you, Lord God. Sa lahat ng pinagkaloob nyo sa amin, kayong karapat-dapat na pagbalikan namin ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sapagkat kayo ang aming hari, kayong aming Panginoon, kayong aming tagapagligtas, kayo ang aming lahat-lahat. Kayong pinakamagandang nangyari sa aming buhay, kayong aming kagalingan, kayong aming anointing, kayong aming probisyon, kayo ang aming kayamanan, kayong aming kagalingan, kayo ang lahat-lahat sa aming buhay. Sa inyo namin pinibigay ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Let us all say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen and amen.